Foodpanda ka ba? Kaya yun ang mamoto sa amin eh. Nahuli ang mga fast food scammers na ito na ang biktima nila ay mga food panda at Grab riders. Kaya pasalamat tayo kay ate dahil napansin nila na may nagkiklaim sa mga orders pero hindi naman yung actual na rider tsaka yung kliyente ang kumukuha ng mga pagkain. Napansin kasi ng mga service crew na ito na ang ilan sa mga orders ng mga food panda riders or Grab riders ay biglang may nagka-claim tapos sila ang nagbabayad talaga. Kaya nagipagtulungan sila tapos nahuli nila yung mga taong gumagawa nito. Kaya, saan nyo dadalhin? Nag-cancel yung customer Nasaan yung order? Paano ako? Foodpanda ka ba? Kaya yun ang mamoto sa amin eh. Kakapal ang mukha nyo Pangalang beses nyo na ginagawa yan? Ano yun, Ted? Ano yun? Dito ko inaano mo, para kakaupo. Ikaw yung kasama niya eh. Asan yung kasama mo? Tara dito. Gusto mo tumawag ako ng guard? Ano yun, Ted? Modus kayo eh. Ano yun? Mga modus kayo eh. Mag-order kayo tapos ika-cancel nyo. Baka kayo nandun. Hindi. Puntahan mo. Kasi yung kasama mo. Dalawa kayo. Mamang-maangan ka pa. Mga nagpapanggap kayo mga food panda rider. Magalang mo Hindi. Kakasama kayo. Puntahan mo yung tropa mo. Yung kasama niyo, order na yan. Hawak mo pa nga. Napag-hati-hatian nyo na? Di ba? Napag-hati-hatian nyo na ata eh. Wala ba kayong pangkabay? Kaya kayo ng negosyo? Sige, punta ka doon. Tatawag ako ng security. Mga kayo pala yung mga nanggagago sa amin Ilang beses nyo nang ginagawa. Sir! Yan, magkakasama yan. Ikaw? Foodpanda ka ba? Patingin ako. Re-report kita. Bakit? Ilang beses nyo nang ginagawa yan? Ginadamay nyo. Baka parehas to. Ha? Mga ano kayo Ano, nananayamod ako, amin nyo ako. Kayo. Sino yung nag-pick up kanina? Sino? Bakit tawag mo? Kasi nga, magkakasama nga kayo. Dedenay mo. Magkakasama kayo. Manang mo modus kayo ha? Makapal ang mukha niya, Sige. Kahit magpunta tayo sa admin niya, hindi, hawak mo yan, ba't mo bibitawan? Hawak mo to, bibili mo to. Hawakan mo. Ha? Ano kayo, yung mga Tawag tayo security, kuya. Kuya pa tawag security. Ako yung guard na ako. Huwag kayong tatak. Sumama nga kayo, dito ako sa likod. Hindi, Sumama. Ayos. Sino sinesenyo sa mo dyan? Magkakasama nga kasi kayo. Hindi. Iba-iba yung pangalan ng naglalag sa amin doon kasi kayo pala. Dito tayo sa admin. Ilang beses nyo ginagawa Mga perwinsyo kayo ng negosyo. Ang kapal ng mukha nyo. Bawang mga dala-dala Huwag pa na kayo, huwag ka pumalag kasi. Tumatakbo kayo. mga mukha nyo Tatandaan nyo yung mga mukha nyo Magre-react tayo sa video na ito. So, una sa lahat, nahuli na yung ilan sa mga scammers. And I believe, ilan lang sa kanila yung nahuli talaga. Makikita nyo na 2 yung nahuli. I'm not sure kung 3 yun. Pero may mga kasama sila or 4 or 5. Pero syempre, nakatakbo na yung mga ibang kasama nung nahuli na ni ate yung mga pinaggagawa nila. Number 2 is yung collection shortage. Nabanggit ni ate na nagkakaroon sila ng problema doon sa collection during sa kanilang shift. And napapansin nila yung trail or yung parang flow chart na in every time na may mga food panda na orders,
biglang nawawala yung mga orders, no? Parang either tinatakbo or kina-cancel, tapos nawawala yung order. Pero nagawa na yung order, no? Tapos biglang kina-cancel, tapos kinukuha yung pagkain. Tapos, number 3, ito yung mag-shoulder ka talaga ng shortage ng collection. So, ganun yun eh. Siyempre, nagtrabaho din ako sa fast food na in any case na masya-short ka ng 50 pesos, 100 pesos, no choice talaga na ikaw ang magbabayad dahil ikaw yung naka-duty nung time na nagkaroon ng shortage of collection. Tapos, hindi lang naman yung mga fast food crew ang magbabayad doon. Iba din yung kalagayan ng mga food panda tsaka grab food riders. So, talagang magkakandaletse-letse because of these scammers. Ayan. And pang-apat, buti na lang, no, pinahuli sila ng mga security guards na naka-duty doon. So, pinunta sila sa may admin for questioning and baka i-hand over sila sa PNP or sa nearest police station para ma-filean sila, mag-blatter kung sino yung staff na naka-duty and masasampahan sila ng kaso. At ang pang-5, hindi ko alam kung makukulong sila, no? Kasi nga, di ba, nahuli silang may ginagawang magic. So, magkakaroon na sila talaga ng record and syempre kapag kukuha na sila ng NBI o kaya police clearance, ayan, magkakaroon talaga yan ng hit. Kaya grabe, alam mo yon, yung tipong healthy ka, malakas yung pangangatawan mo, kaya lang hindi ka lumalaban ng patas. Parang ginagamit mo yung katawan mo sa maling paraan. Pero, let us also take the other side of the story. Kasi nga, di ba, malay mo nga naman, baka posibleng pinagkamalan lang sila ng service crew, pinagbintangan, and yes, pwede nilang i-defend ang sarili nila. Just like any other human being, meron silang karapatan para i-defend yung sarili nila. Especially kapag kukuha sila ng lawyer sa tulong ng kanilang family, relatives, or friends. Kaya binibigyan sila ng pagkakataon para i-defend ang kanilang mga sarili. However, kapag talagang malakas yung ebidensya laban sa kanila na makakapagpatunay na talagang scammer sila, well, talagang they should face the consequences. Pero again, they can have the right to defend themselves. Ang lesson talaga dito is, number 1, umiwas sa mga friends or barkada na nalululong sa mga masamang gawain katulad dito na siguro na-influensyahan sila na, uy, may free food tayo, tara, gawin natin. Mga ganun, tapos yun pala nang-i-scam kayo. O kaya gumagawa ng kayo ng violation against the law, umiwas kayo sa mga ganitong klaseng friends. Number 2, mag-apply kayo ng matinong trabaho. Healthy naman kayo, okay naman yung pangangatawan nyo, you are in a sound mind, di ba? So why don't you try mag-apply na lang ng mga trabaho para at least maging productive kayo? At ang pangatlo naman ay laging tandaan nyo na hindi nagtatagal ang mga masasamang gawain. Mahuhuli at mahuhuli din kayo. Lalong-lalo na at meron na ang tulong ng social media, internet, mga teknolohiya para mapatunayan na yan, magkakaroon ng malakas ng ebidensya para kasuhan ka. Okay, so I hope na may natutunan kayo dito sa video, especially sa mga ganitong klaseng gawain. Mag-ingat-ingat lang kayo sa mga ginagamit yung food app. Dapat i-secure nyo yung username and password nyo, and sana naman sa mga Grab drivers, bantayan nyo yung mga orders nyo para hindi tinatakbo ng mga kawatan. Kasi kawawa kayo, kawawa din yung mga service crew kapag may nagkakaroon ng shortage. Okay? Kasi kayo din ang magbabayad niyan. So that's it guys. Thank you and have a wonderful day.